Dalawang bagay ang pwede natin maging interpretasyon sa senaryo ng Ebanghelyo ngayon. Ang paglapit ni Salome, asawa ni Zebedeo, upang ipamanhik sa Panginoon, nabigyan ng posisyon ang kanyang dalawang anak, si Santiago at si Juan, the John na beloved, sa kaharian na itatatag ng Panginoon. Sa isang banda, parang ito ay pinapangunahan ng Panginoon upang masiguro ang kanilang proteksyon sa kahariang ito na sila'y mapalapit sa Panginoon dahil sa ambisyon na magkaroon ng posisyon, maging malakas sa Panginoon sa kahariang kanyang itatatag. Pero sa isang dako, maaari din interpreta na ito ay lakas ng loob, katapangan upang harapin ang haharapin ni Jesus. Kaya nga ang tanong ni Jesus ay, maiinom ba ninyo ang kalis na iinumin ko? Sapagkat sa ikatlong pagkakataon ay ipinahayag na ni Jesus na siya ay mamamatay, ipapapatay, at mabubuhay muli sa ikatlong araw. Nagkataon na sila ipapunta sa Jerusalem sa pagkakataong ito. Ibig sabihin, meron ng understanding ang mga alagad, maging ang magkapatid na ito, na anak ni Zebedeo, na kung ano ang sasapitin ni Jesus sa kamay ng taong bayan, na siya pahihirapan at ipapapatay. At dahil dito, ito ang maaaring motibo ng magkapatid na ito na willing sila na samahan si Jesus, come hell or high water. Dapat sila'y nakadikit palagi sa Panginoon. At ito nga ang mahalaga, na kahit alam nila kung anong sasapitin ni Jesus sa krus at sa kanyang kamatayang darating, hindi nila iiwan ang Panginoon. Nais nilang patuloy na maging malapit. At siguro sa ating mga tao, ganyan din tayo. Gusto natin kumisang mapalapit sa isang tao, lalo na kung kilala at bantog, ay sinasabi may pera at kapangyarihan para magkaroon tayo ng proteksyon. Parang masyado namang makasarili ang motibo. Pero dito sa Ebanghelyo, sinasabi sa atin na kahit alam na ng mga alagad na ganun, ay napagkamalan pa nga itong magkapatid na ito na inuungusan ang iba pang mga alagad. Kaya nagagalit ang ibang alagad, bakit sila'y nangunguna na magkaroon agad ng pwesto sa kaharian ng Panginoon. Pero sa totoong buhay, mga kapatid, itong si Santiago, ang unang apostol na naging martir. Sa 12, siya ang unang naging martir. Siya ay pinugutan ng ulo ni Haring Herodes noong year 44. At dahil dito ay siya ay nakiisa, talagang sinamahan niya si Jesus, na inom niya yung kalis ng paghihirap na ininom din ni Jesus sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya parang wala siyang pinagkaiba sa pinagdaanan ni Jesus. Pero sa totoo, ang mga alagad namang ito, ang mga apostol, ay mga naging martir din naman. Nauna nga lamang itong si Santiago. At ito, mga kapatid, ang mahalaga sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kung tayo'y hihingi sa Diyos ng pabor, ano ang nasa sa loob natin? Ito ba'y para sa ating pangsariling proteksyon, makasariling proteksyon, na gusto nating mapalapit sa Diyos dahil kapag malapit tayo sa Diyos, parang immune tayo sa maraming paghihirap? Hindi. Sa katunayan, kung totoo ang ating pananampalataya, ilalagay tayo ng Panginoon sa dapat nating kalalagyan upang subukin ang pananampalatayang ito.
sapagkat ang katapatan ng isang tao sa pananampalataya ay nasusubok sa panahon ng pag-uusig. Kung kinakailangang iwan mo ang iyong mga ambisyon alang-alang sa Panginoon, so be it. Yun ang ibig sabihin nun. Handa mong inumin ng kababaang loob ang alak ng paghihirap na idudulot ng pagsunod sa Kanya. Kung kinakailangan mag-endure ng pag-uusig, ng pagkuna, maraming mga pagbatikos ng tao, bunga ng iyong pananampalataya, so be it. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng pagtaguan ang Panginoon kung susunod rin lamang tayo. Siguro iniisip nung nanay nitong magkapatid na ito na yayamang iniwan na yung pangingisda ng magkapatid sapagkat sila'y mangingisda ang kanyang ama, iniwan na yung mga lambat at naghanap na lamang ng bayaran na kasama ng kanyang ama sa pangingisda. Iniisip ng nanay na sana naman dahil iniwan nila yung kanilang dating mga trabaho ay mabigyan sila ng mas maganda na oportunidad sa kaharian ni Jesus. Baka hindi masyado naunawaan ng nanay, pero siyempre, dahil nanay, iisipin niya ang kapakanan ng kanyang anak. Pero ang totoo, ang pagsang-ayon ng magkapatid na ito, lalo na itong si Santiago, ay nangahulugan na paninindigan nila ang kahit anong pagdadaanan nila, iinumin nila ang kopa ng paghihirap at kamatayan alang-alang sa Panginoon. At ito ang diwa ng Kristiyano. Hindi umuurong, sumusulong siya upang patuloy na lumapit at sa paglapit sa Panginoon, ang Diyos ang magtatanggol sa atin kahit na ito'y ating ikamatay. At dahil nga dito hanggang ngayon ay dinadakila natin sa kanyang kapistahan ngayon, si Santiago bilang isang martir at apostol ng ating simbahan.